Tayo po ngayon ay nasa Miyerkules ay 31 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po ang lahat. Nobena sa ina ng laging saklolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa banal na sakripisyo ng Panginoon si Eucharistia, itaas natin sa Ama na nawa bilang mga Kristiyano, bilang kanyang mga anak, tayo ay patuloy na makapagpasa ng krus sa pagsunod natin kay Kristo. At sa gayon, ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Kanya ay lalo pang lumago. Upang tayo po ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang nito, pakumbaba muna tayong humingi ng kapatawaran sa ating Amang nagpapatawad ng lubos. Ating sambitin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulokob sa iyong sambayanan ang iyong Espiritong pumuspo sa Obispong San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa kapagiging kawangis ng anak mo para may pamalas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo, sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon, hiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at siyaong patnubay niya ay matamo. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon, aking tanglaw, siya'y
Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Meron daw po siyang kwento. May dalawa raw pong taong namatay on the same day. Ang isa po ay driver ng jeep at yung isa ay pari. Sabi noong pari, pagdating sa pintuan ng langit, sa gate of heaven, sabi niya, ito na yung pagkakataon. Papasok na ako sa langit. At tinanong niya yung katabi niya. Sabi, ikaw, taga saan ka? At tumimik naman tong driver. Sabi niya, diyan lang po ako, taga Pulong Santa Cruz. Ako po ay driver ng jeep. Ako po si Juan. Ikaw pala si Juan. Tapos sabi ng driver habang tinitingnan yung pare, parang kilala ko po kayo. Sabi niya, kilala mo ako? Parang namumukhaan ko po kayo. Siguro po kayo po yung pare sa Bel Air. Sabi, kilala mo pala ako. Wag naman, no? Baka hindi isa sa amin kwento lang naman, no? At pumasok daw po yung dalawa at magkasabay sila yung sinakay ni San Pedro sa isang sasakyan. At inihatid ni San Pedro yung mga tao sa kanya-kanyang destinasyon nila. At nakita nung pare, naobserbahan nung pare, kada lugar na tinitigilan, itinuturo ni San Pedro kung saan natitira. At noong una ibinaba, nakita ni San Pedro, nakita nung pare, yung binaba nung unang lalaki na isang engineer, sabi ni San Pedro, ito ang yung magiging tirahan. Nakita niya, may 2-story building yung kanyang bahay. Sabi ng pare, wow, ang ganda ng bahay niya rito sa langit. Siguro mas maganda ang bahay ko dyan. Kaya habang lumalayo sila, nakita ng pare, palaki ng palaki yung bahay. At yung sumunod, nanoy mangingisda. At sabi ni San Pedro sa mangingisda, Tay, ito po ang inyong magiging bahay dito sa langit. Nakita nung pare, merong swimming pool. Hindi lang maganda bahay, may swimming pool pa. Sabi nung pare, siguro mas maganda ang bahay ko dyan. Ito yung mangingisda, pero merong magandang bahay at may swimming pool pa. Kaya lumakad uli, nakita ni San Pedro, nakita nung pare, yung tinigilan nila, isang mansyon. May swimming pool na, may basketball court pa. At sabi ng tatay, Mang Juan, dito na po kayo. Sabi niyong pare kay Mang Juan, yan yung bahay mo. Ito po yata. Sabi ni San Pedro kay Mang Juan, dito ka titira. Sabi ni Father, sarili niya, siguro mas maganda dyan ang bahay ko. At kumaway siya, nakangiti kay Mang Juan, sige, good luck, see you na lang later. Sabi niya, sige. At lumakad sila. Habang umandar yung sakyan, ihatid niya yung pare. Medyo natagalan yung pare. San Pedro, saan po ba tayo? Na daanan na yung magagandang bahay. Tapos palit na ng palit yung bahay. Sabi ng pare, bakit ganito? Papalit na yung bahay. At mamaya, sabi ng pare sa sarili niya, may nakita siyang bahay na bungalo lang. Siguro ito lang ang bahay ko rito. Bumaba sila, Father, dito na po tayo. Sabi niya, San Pedro, dito na ang bahay ko. Parang late naman ito. Sabi ni San Pedro dun sa pare, Father, hindi yan ang bahay mo. Nabuhay yung pare na loob. Hindi pala yun. Nasaan ang bahay ko? Siguro maganda pa dyan. Hindi po, Father. Yun po ang bahay mo. Tinignan ng pare. Ano? Yun ang bahay ko. Yung pala ay parang bahay laang ng kubo doon sa tabi. Sa bandang tabi ng bahay na tinuturo. Nagreklamo siya kay San Pedro. San Pedro, bakit naman ganyan? Yung bahay, bakit yung bahay nila? Engineer, mangingisda, ang gaganda. Ni Mang Juan driver lang yun. Tapos ako, yan lang ang bahay ko. Mas maganda pa yung bahay nung driver ng jeep kaya sa akin. Sabi nung San Pedro kay Father, Father, kasi po yung driver, habang nagdadrive siya,
marami siyang naipapadalang materyales dito sa lupa. Dahil tuwing magdadive siya, marami siyang nako-convert sa Panginoon. Kasi pag nagdadive din yung driver, ang bilis. Ang bilis. Magsasayang ako sa mga tao. Ano naman, Diyos ko, nainiwala na po ko sa iyo. Napapatawag daw. Pero itong si Father, pag nagmimisa raw, lahat inaantok. Hindi nakakapakinig na homily. And beside, Father, sabi niya, nung nasa lupa ka, ikaw ay nagpakasasa sa buhay mo. Nakakalungkot. May kasabihan po tayong mga Pilipino, no? Sana hindi mo magkatotoo yung kwento sa atin. Pero may kasabihan tayong mga Pilipino. Pag may tinanim, may aanihin. Yun po yung realidad din sa ating spiritual growth. Pag may tinanim tayo, nagsikap tayong magtiyaga sa pagpapakabanal, tayo nagsikap sa pagdarasal, tayo nagsikap na magpakabuti, may aanihin tayo sa langit. Pero kapag dito sa mundong ito, nagpakasasalang tayo, binaliwala natin ang buhay ng pagpapakabanal, sinangtabi lang natin pagdadasal, saka na lang ako magdadasal, saka na lang magpapakabanal. Hindi tayo nagsakripisyo, baka wala tayong anihin sa langit. This is the challenge of the Lord in today's gospel. Ang hindi magpasan ng kanyang krus, hindi maaaring sumunod sa kanya. Ang magmahal na higit sa mga magulang, kapatid, asawa, mga anak, etc., na higit sa kanya. Hindi pwede sa kanya. Kung hindi niya tatalikdan, sabi ni Jesus at the end of the gospel, hindi naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. The Lord demands prioritization from us. Mauna ang Diyos bago ang lahat. In some other parts of the gospel, sabi doon, seek you first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Unahin muna ang kaharian ng Diyos. At tayo higit na pagpapalain ng Panginoon. And the best blessing is waiting for us in heaven. We'll be blessed here, but all this blessing here on earth is just a bonus blessing. A bonus na lang yon. What we are really looking forward, what we are hoping really, is the main blessing to be with God in heaven. At naintindihan ito ng mga santo. Kaya nakukuha nilang maging responsable sa inaasahan sa kanila ng Diyos. They were able to live the principle of delay gratification. Tiis muna. Saka na ang sarap. Sakripisyo muna, krus muna. Saka ang langit. There is no heaven without the cross, because this stairway to heaven is the cross. We have to be responsible in this life to attain heaven. At ito po yung napakagandang ginawa ng santong ginugunita natin ngayon. Si San Carlos Borromeo, pamangkin o tiyuhin niya si Pope Pius IV. Pero hindi lang siya matalino. He has principle to be, he has goal and principle that motivates his life. At ano yung goal niya? To give honor to God. At anong prinsipyo niya? Bakit siya naging banal? To be always in the presence of the God. To be always in the presence of God. Yun yung naging motibasyon niya. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng pagkilos niya, tinitiyak niya na siya ay nasa presensya ng Diyos. Kaya ito yung magandang advice niya sa ating lahat ngayon at sa mga pari at mga reliyoso at reliyosa, mga mananampalataya during this time. Sabi po niya,
He who desires to make progress in the service of God must begin his life every day in new order, must keep himself in the presence of God as much as possible, and must have no other view or end in all his actions but the divine honor. Buong buhay niya, yun yung kanyang pinanghawakan, maliwanag sa kanya. Kaya po hindi biro, isang bagay na una matunan natin, naging pundasyon kung bakit nagawa niya mga bagay na nagawa niya during the time of Reformation. He spent much time in prayer. 5 hours of prayer, 6 hours of prayer, spend much time in praying. At tuwing nagdadasal siya, sabi ng mga komentarista, biographer ni Charles Borromeo, he makes sure that when he prays, no other business matter would distract him. Kaya yung mga tao sa paligid niya, especially when he became the Archbishop of Milan, sinisigurado niyang hindi siya iistorbohin habang nagdadasal. Siya muna at ang Diyos. That's why there's no doubt why at the age of 14, he's already a canon lawyer. At the age of 22, his uncle Pope Pius IV elevated him to being a cardinal. Pinaghawak na siya ng state affairs ng simbahan sa Vatican. 3 years afterwards, he was ordained as bishop. At ito po yung biyaya sa kanya dahil sa kanyang pananatili sa presensya ng Panginoon, whether he is praying or he was sleeping or awake. The blessing to be always be guided by the Holy Spirit. Kaya siya tinawag as one of the reformers of the church in the 1500. When the church needs holy people, brilliant people, saints like him to reform the church. Alam po natin, the 1500, Martin Luther began the Protestantism with the help and stimulation or support of some political leaders at the time na merong na nakaaway ng simbahan. But of course, there's really some mistake or error in the way the church lifestyle at the time. Kaya lang, hindi natupad hindi naging dahilan yung pag-aklas ni Martin Luther, sapagkat ito ay nagdala ng pagdanak ng dugo, ng violence. But these saints, with Saint Philip Neri and Saint Ignatius of Loyola, Catherine of Siena, they brought the reform in the church from within. At pare-pare sila common. Foundation, prayer. Malalapit sila sa Diyos. Kaya nga pag ang simbahan nasa medyo binabagyo at gumigewang-gewang, nawawala ang focus kay Kristo, doon naman ang simbahan binubugbog ng Diyos ng maraming santo para ibalik sa tamang landas ng simbahan. Baka ito yung pagkakataon natin tayo maging santo. At ito yung ginawa niya. At the time, St. Charles Borromeo put into the successful conclusion the Council of Trent. Medyo naudlot po yun for a while. And then, when he became the Cardinal and Archbishop of Milan, muli niyang kinumbin yun with influence his Uncle Pope Pius IV. And then, they make
they finalized and sealed the reform in the church through this council. And one of the things that he introduced during the time is the proper catechism of the faithful. Kaya po siya, sa kanyang pangunguna, inayos nila ang katekismo ng simbahan. Sapagkat marami pong mananampalataya noon, matapos na mabinyagan, gaya natin ngayon, siguro after many years of Christianism, and with the influence of the monarchy and the kings and queens at that time, naging medyo materialistic ang simbahan. And then, also the people. At sabi niya, minsan habang nagmimisa siya, nakita niya, merong mga sumisimba na parang nasa simbahan lang para lang makatugon doon sa kanilang obligasyon. Pero wala doon yung loob. Nasimbahan pero nagdadaldalan. Hindi po bago yun kay Charles Borromeo. Nasimbahan pero lakad ng lakad. Na parang hindi naiintindihan ang kanilang ginagawa. That is yun yung naging impression niya. Hindi naiintindihan ng mga tao yung kanilang pananampalataya. Kaya ganito sila kapag nagsisimba. Naalala ko isang quotation na isang nabanggit niya. Sabi niya, siguro napunan niya marami nagdadaldal ng simbahan. Kaya isa nabanggit niya during his sermon siguro yun. Kesa kayo yung magdaldalan, tumahimik na lang kayo. And pray to God. Nakita niya yan, and that motivated him to better the catechism of the church. Inayos niya at nirecord niya ngayon na maturuan muli ng katekismo ang mga tao para iliwanagin, ayusin ang pangunawa nila sa ating pananampalataya. At minsan kwento doon, kahit sa tabi ng kalsada, si Charles Borromeo nagtuturo ng Ama Namin. Marami po kasi noon hindi maalam magbasa. At sila'y natututo lang sa pakikinig kapag merong masipag magturo. At sinikap niya yon. Pangalawa na magandang kanyang naidulot simbahan, inintroduce niya ang pagkakaroon ng formal seminary formation sa mga nagpapari. Dahil isa yon sa nakita niya na problema. Maraming pare, kahit pare na, ay hindi maliwanag at hindi malalim ang kanilang pananampalataya at kaalaman tungkol sa pananampalatayang Katoliko. So, he began to establish seminary formation. Before that, uso kasi noon parang apprenticing, parang gano'n. Kukunin gusto magpare, sama ka sa akin dito, o dito ka sa kumbento, pare. Pag ready ka, i-recommend ka na. Medyo kulang, hilaw ang paghuhubog. Kaya ginawa niya, nagkaroon ng mga seminaryo. Salamat sa kanya. Ngayon may mga seminaryo na tayo. Mas natuturuan, mas nauhubog ang mga nagpapari. Hindi lang kung ano maibigan, gagawin. Kaya is a great blessing to the church. Kita niyo si Pope Pius IV, yung kanyang uncle. Kahit wala siya seminaryo, kinuha bilang kardinal. Pero siya mismo nakita niya yon. Kailangan ng paghuhubog. Maayos na paghuhubog sa mga nagpapari. At alam natin, ngayon, may maayos na paghuhubog na, may seminaryo. It takes 10 years to become a priest, sometimes much longer. And yet, there are times
bumabagsak pa rin kami. Natutokso pa rin. Nagkakasala pa rin. How much more kung walang proper formation? Kaya po napakagandang tulong nito simbahan. Panghuli, tinuruan niya inintroduce niya ang simple structure sa liturgical structure ng simbahan. Sabi niya, medyo nakakadistract sa mga mananampalataya ang napakaraming kung ano-ano nakalagay sa loob ng simbahan. Kaya hindi makapagsimba, imbis na nagsisimba, nagdarasal, nakatingin lang dun sa isang painting at sasabihin, wow, ang ganda ng painting. Sino kaya ang naggumawa nito? Sino kaya nag-donate nito? Nawala na kay Jesus. Nawala na sa pagsamba sa Eucharistia yung loob ng maninimba. Kaya po, this is also a product of his yung kanyang isinulong noon pa. Kaya po, sa ating simbahan ngayon, ginawa natin mas simple. No? Ang crucifix, si Mama Mary, tapos yung patron saint. Ilalabas na lang ang puon na ginugunita kung meron man kapag magnunubina at magpipis sa kanya. Less distraction. Ito po mga bagay nito ay napakalaking contribution ng simbahan na sana magbigay sa atin inspirasyon upang tayo rin ay mamalaging nagsisikap na lumalago sa pananampalataya at gumagawa, kumikilos para sa kapurihan ng Panginoon. Hindi niya ginawa ito para sa sarili niya. In fact, nung siya ay nakikita na yung mga magulang niya siya successful, parang wala silang plano na siya ipagpariin. Yun ay grasya ng Diyos. At during the time of plague, nagkaroon po ng plague sa Milan, alam natin sa Europa in 1600, at nakakatuwa po, isa sa komento sa kanya, bukod sa kanyang pangangalaga sa mga may sakit, nag-aalisan niya ba mga political o civil leaders sa lugar niya, siya na doon. Hindi niya iniwan yung mga tao. At para matulungan sila, nung kinakapos na sila sa pondo, kahit higaan niya gamit sa rectory, ibinenta niya para may tustos sa mga nangangailangan. Talagang maganda ang kanyang loob. Nagawa niya yan kasi inisip niya hindi yung kanyang sarili. He tried to be responsible before God and try to bring honor to God. Every action na kanyang ginagawa. Mga kapatid, sana tayo rin. Gusto natin may maani na bunga ang ating pagiging Kristiyano, Katoliko. Gusto natin na makarating tayo sa langit, unahin natin ang Diyos. Maging kamay at patay ni Jesus sa paggawa ng kabutihan, pagtatatag ng karya ng Diyos dito sa lupa. Pagpalain tayo. That
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayong San Carlos ay aming ginugunita. Ipagkaloob mo pong dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon San Carlos Borromeo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggan ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Benaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol ni San Carlos Borromeo, San Pablo ang Ermitanyo at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, payag natin na lakas loob. Hinihiling po namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayong inanyahang tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Spiritual na pagtanggap ng komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Sa iyong kandungan aking natikman ang unang pagmamahal. Kahit musmus pa, nariyan ka na, kapiling ka aking ina. Hanggang sa pagtulog ikaw ang kasama, hanggang sa
puso sa dibdib, inang sinisinta, Santa Maria. Kahit kailan, kahit saan, laman ka ng alaala. Tanging bituin sa aking langit, tanging puso sa dibdib, inang sinisinta, Santa Maria. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot po nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos na may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang at patuloy na pagsuporta sa ating parokya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Atin po ngayong simulan ang palagiang pagnonobena sa ina ng laging saklolo. Inang sagdalinis, kami ay hihiling sa Diyos Ama namin, awang minimitin. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bayang binubuhay, ipinagdarasan, at kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak
upang magmahalan kami, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba.
Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming Ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating Ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming Ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain.
Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Birheng mahal,
Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan, at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Hesukristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan, sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Bukod kang pinapa
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.